Naku eto. Ngayon pa lang, Senator Amy Marcos, ngayon pa lang ho talaga, tagal na ho dapat 'to Oh, yung usaping West Philippine Sea, mga kababayan, ano, sabi natin, umpisa pa lang ho, mga boss chief amo sir, paimbestigahan na 'yan sa Senado. Nung sumambulat pa lang po at unang mga pagkakarinig natin about sa gentleman's agreement, about sa secret agreement, mga boss, sumigaw na tayo. Senator Amy Marcos, ano ginagawa nyo dyan? Bakit hindi nyo imbestigahan? Para malaman talaga nung kapatid mo na presidente ng Pilipinas kung ano ang magiging desisyon niya. Kung meron bang isinuko, kung meron bang ipinagpalit. Dati pa ho, mga bossing. At isa nga po sa nakikita natin, mga kababayan, na muka at posible na merong naging kapalit. Kaya ganito na lang po ang asta ng Chino, ng Chinese sa atin ho, mga kababayan. Biruin mo kung ano-ano na ginagawa nila. Dumidiretso na sila, lumalagpas na sila sa boundary. Ano? Sabi ni Senator Amy Marcos nun, sige, papaimbestigahan natin yan. Pero ngayon pa lang, panoorin ho natin, mga kababayan. Imbestigahan sa Senado. Amy Marcos, tatalupan, bagong karahasan sa China, sa Ayungin Shoal. Ito ang panibagong insidente ng karahasan ng China Coast Guard sa ating mga tauhan na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Biruin mo resupply mission na lang. Pagkain at tubig na lang ang dala. Siguro nagdala pa din sila ng ng pang-repair ng BRP Sierra Madre. Kasi bawal daw ho yun Biruin mo yung presidente natin dati. Sabi ni Roque, baka naman kasi kayo kapag ka nagdadala kayo ng something sa resupply, ibinabalandra nyo pati yung paggawa o yung pagkumpuni ng BRP Sierra Madre. Sila daw ho dumidiskarte, mga kababayan. Dumidiskarte daw ho sila sa pamamagitan, siguro itinatago ho yung mga yung mga tawag dito, pang-repair para makalusot lang. Sabi ko sa sarili ko, discarded duwag yun no? Kung ikaw talaga, alam mo, ang karapatan mo diyan sa West Philippine Sea, papangalandakan mo. Kailangan naming i-repair itong barko namin na ito. Kailangan namin talagang ayusin itong barko na to at hindi namin hahayaan na lumubog itong barko na ito. Dahil ito ang nagsisilbing tanda o gwardya. Di ba, mga kababayan? Kaso sa kanila daw nire-repair ng patago. Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi, sige, i-repair natin yan, ayusin natin yan. No? Nang matigas. Karapatan natin yung ayusin Pero ngayon pati po yung tubig at pagkain na lang ang dadalhin, ang Chino talagang bumabanat na, binabanata na tayo, mga kababayan. Ngayon pa lang siguro naalog ang utak ni Senator Amy Marcos. Dati pa dapat, no? Alamin, paupuin si dating Pangulong Duterte sa Senado. Sir, ano po ba ang naipagpalit dito? Bakit ho ang titigas nitong mga to na mga Chino? No? Meron na tayong ruling na tayo yung mismong may karapatan dyan, pero binabaliwala ho nila. Siguro sasabihin ng dating Pangulong Duterte, sabi ko kasi dati, papel lang yan So ayun, pinanghawakan lalo nila. Papel nga lang daw. Boss Mark, nung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nung 2005, may joint exploration ng langis sa West Philippine Sea. Kaya ganyan kaagresibo ang China dahil may nakita sila dyan na deuterium gas. Boss Mark, ayan. So posible. Ano po? Pero ang tanong, bakit ngayon lang, Senator Amy Marcos? Parang ang dami na ang dami ng panahon na lumipas. Tapos ngayon lang. Siguro ngayon lang naalog dahil nga nakita ni Senator Amy Marcos na binubutas na yung mga inflatable na mga bangka natin, no? Kaugnay nito, nagbabalik si Raymond Tinaza. Formal na naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ang nangyaring pagbangga. Biruin mo, nauna pa si Robin Padilla, na maghain ng mga ganyan. Kasi si Robin Padilla may sinusulong sa Senado
na kumbaga yung mga kapulisan imbestigahan daw po dahil sa sobra-sobrang pagpapadala ng mga kapulisan doon sa KOJC ni Kibuloy. Si Aimee ngayon lang. Sabi ni Victor Manuel, Aimee is not a Marcos. Noli Marquez, ahas si Aimee kaya hindi mahuli si Kibuloy. Sabi ni Happy Life TV, yan si Aimee, alagad yan ni Duterte. Hermes Rodriguez, need lang niyang kuhanin ang loob natin na lantarang inaayawan na siya. Oh, baka nga. Ano? Re-electionist ba si Senator Aimee Marcos? Baka siguro nararamdaman niya, naku, papalapit na ng papalapit. Yung mga loyalista at government supporters at mga kakampig, wala, inaayawan ako. Ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Navy na nagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre malapit sa Ayungin Shoal. Sa Senate Resolution 1055, inihain ni Marcos, binibigyang direktiba nito ang angkop na komite sa Senado para imbestigahan ang panibagong karahasan ng Chinese Coast Guard. Sana din mga kababayan, kumbaga imbestigahan yung pinakaugat po, no? Kung bakit ba talaga lalong tumapang ito, mga Chinese na ito, nung simula nung naupo si dati pa, siguro talagang dahil na din sa mga naririnig at mga nagiging speech ni Pangulong Duterte, mga kababayan Biruin mo, sasabihin ni Pangulong Duterte, makikita mo yung mga mangingisda natin, ang daming huli, ang gaganda ng huli. Tapos biglang aakyatin ng mga Chinese Coast Guard. Alam mo, mamamalengke Pipiliin namin yung magaganda, yung malalaki. Amin ito. Tapos bibigay, kapalit po alak at sigarilyo. Tapos maririnig mo sa ating presidente, barter yan. Barter no? So ramdam ng mga Chino na, okay. Diba? Meron tayong Duterte doon sa Pilipinas para ipagtanggol tayo. Pero kailangan masama sa talagang sa investigasyon diyan sa Senado yung mismong yung gentleman's agreement, yung secret agreement na ipinangako ng mga Duterte, ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ho ba? Kasi diyan talaga nag-ugat yung mga yan. Sa ating mga sundalo na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at isa pa rito ang naputulan ng daliri. Maliban sa pisikal ang ginawa ng China, binutas pa ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard at hinila palayo sa Ayungin Shoal. Siguro para kay Senator Aimee Marcos, naku, kahiyaan na to kapag hindi ko pa inimbestigahan ito. Di ba? Naku, mapupulaan na ako ng taong bayan kapag hindi ko pa binigyan pansin sa Senado ito. Kasi yung dati, yung kay Digong na umiinit at talagang umaapoy yung gentleman's agreement na yun. Wala parang binaliwala lang ng senadora No? Eto, mukhang mahirap ng baliwalain at mahahalata na talaga ng taong bayan. Pero, sana talaga, masama dyan sa investigasyon kung ano yung naipangako. Kung ano yung naging laman ng gentleman's agreement na yun, mga bossing. Tuloy. Ang rigid hull inflatable boat, lulan ang mga Navy personnel at may pinagkukumpiska pa na mga armas nakasuot sa resolusyon. Alam nyo po mga kababayan, ano po yan? Kumbaga, pambabastos po yan sa mga kasundaluhan natin. Sa Army, mga bossing, no? Kahit sa mga kapulisan, kapag yung, kunyari, ganyan, meron training dyan na, kunyari, tulog sila, aagawin yung beng-beng nila, kukuhanin. Pero pag nakuha yun, punishment po sila doon. Kumbaga, ituturing nila dapat na asawa nila yung baril na yun, mga kababayan, yung beng-beng na yun. Hindi sila papayag na maagaw yan. Pinagtulungan yung natin, mga bossing. Yung AFP o Coast Guard, pinagtulungan nila, mga kababayan. Wala nagawa. May naputulang pandaliri. Pag tumahimik pa din si Senator Aimee Marcos dyan, problema ninyo. Bakit hindi nyo talaga maimbestigahan? Na seryoso na ang pagiging agresibo ng China sa Pilipinas dahil ito ang unang pagkakataon na sumampa sa military boats ng bansa ang mga Chinese personnel na humpiska ng mga armas at pisikal na sinaktan o sinugatan ang ating mga sundalo.
Kaya kailangang busisin ang pangyayaring ito para matukoy ang mga hakbang na maaaring gawin ng Mas mahilig ho kasi sila doon sa hakbang ng mautog nila eh. No? Mas inuuna ho nila yung mga ganun nila eh. Kesa po ito. Pero mo, ang tagal. Ang tagal bago siya magpa-imbestiga ho, mga kababayan. Anyway, subaybayan ho natin yan, mga Boss Chief Amo Sir, kung ano ang mangyayari dyan sa investigasyon na yan.